Alas 5 gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 gis na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa 1 Western Visayas. Duha ka persona, pilason, sanggid pangtiro sang retired army sa barangay East Baluarte, Molo. Masobra 80 ka balay, ginlamon sang kalayo sa naglungtad nga sunog sa San Carlos City. Ubos sang sigarilyo, ginapatihan ginalinan sang kalayo. Dalagan sang ekonomiya sang Iloilo City kag mga solusyon sa problema sang syudad. Gintalakay ni Mayor Jerry Treñas sa State of the City Address. Pastor Apollo Kibuloy na-detain na sa Camp Crame pagkatapos ka nagsurrender sa militar kag kapulisan. Kag importansya sang pagdonar sang dugo, ginatagaan sang pagtamod. Blood donors, ginhatagan sang pagkilala. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kako namin yung kapuso rin Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pag-umwat sang ekonomiya sang Iloilo City ginplastar ni Mayor Jerry Treñas sa State of the City Address. Pagpanghangka sa seguridad, pati man sa kriminalidad sa syudad, kag pila ka mga problema sa syudad, gintalakay. Si Kim Salinas, nakatutok live hikan sa Plaza Libertad, Iloilo City. Kim, anong update? Jert Adrian gintabungan sa mga opisyalis ng gobyerno, punong barangay business community kag Ilonggos ang bago lang gid nagtakop State of the City Address 2024 sang alkalde. Nagatinad niya ekonomiya kag padayon niya safe and livable nga syudad. Ini ang pilalang sa ginbida ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa State of the City Address subong nga hapon sa Plaza Libertad. Sunod sa alkalde nagdubo ang numero sang pigado nga pamilya sa syudad. Ini ang base sa datos sang Philippine Statistics Authority nga halin sa 8.4% sang 2021 sang 2023 yara na lang ini sa 6.8%. Dugang diri, madamo man sa mga Ilonggo ang nahatagan sang trabaho. Pamatuod sini ang 4% nga pagnubo sang unemployment rate sa syudad. This positive trend is a testament to our efforts to improve the lives of our less fortunate. We are poised to attract more investments, which translate to more employment opportunities. Ginpadayaw man sang alkalde ang pagkilala sa syudad nga isa sa safest city sa Asia kag pagdeklara nga insurgency-free. Ginpabugal man ang mga nahimuan sa pagpasiguro sang kalinong sa syudad, lakip na ang pagkadakop sang kapin 900 ka mga illegal drug personalities. We assure our commitment to continue supporting the PNP and other law enforcement agencies in the fight against illegal drugs and criminalities. From the provision of patrol cars, firearms, ammunition, gasoline allowance, rehabilitation, and construction of police stations. Dugang diri, ginmit lang man ang nagkalain-lain nga rehabilitasyon sa merkado, plaza, kag establishmento sa pampubliko nga lugar. Sa piyak sini ang mga market vendor, padayon ni Rehinyo nga padasigon ang paghuman sa mga merkado. Muna business na mo din. Madugang-dugang tanay, galing wala na. Di paano ka mag-survive, ma? Pangutay. Kabudlay man init-init pa, tapos pigado ang baklanay, kagalinapta ang mga vendors. Bisa na mga manugbakal, nagalaom sa on-time nga pagtapos ang proyekto. Di kabudlay, gidya ka hindi mo matutulan ang imo nga baraklan, yawan kanay katiyog ang matutulan. Ginakabig sang alkalde nga dako nga pagpanghangkat ang kakulang sang tubig sa tion sang El Nino. Apang paagi sa Oplan bulig tubig sa syudad, masobra 17 milyones nga litro sang matilo nga tubig ang nahatag sa mga pumuluyo. Jert ginpabugal man sang alkalde hanginimuan sa edukasyon, healthcare kag housing efforts sa kagpatiman ang masobra 50 million pesos nga bulig pinansyal nga nahatag sa labing nagakinahanglan subong nga tuig. Jert?
Madamo nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas. Samtang mga puso sa Negros Occidental naman, bao masobra 80 ka mga balay na sunog sa syudad sang San Carlos. Upos sang sigarilyo posible ginhalinan sang kalayo suno pa sa BFP. Nakatutok kay Irene Pedreso. Makitaan sa sining video ang madasig nga paglamon sang kalayo sa mga pamalay sa corner sang Dalan Edrina kag Vigo Stilo sa Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental, alas 8:44 Biyernes ng gabi. Nagdeklara sang fire out ang San Carlos City BFP sang alas 10:27 ng gabi. Sa pan-responding, medyo lapad-lapad na siya. Very light materials lang gid siya. Dikit-dikit kayo ang panimalay. Tungod hindi na masarangan ang pagpalong sang kalayo, nagpangayo na sang bulig ang San Carlos City BFP sa mga fire station sa kaiping nga kabanwahanan. 85 ka mga pamalayang totally gutted, kag masobra 10 ka mga pamilya ang nawadaan sang puloy-an. As of this year, I think this is the widest. I will try to check if kung may power interruption, maybe candles or sigarilyo. Naglabot sa 750,000 pesos ang danyos kaging bilin sang sunog. Temporaryo nga nagatinero sa evacuation center ang mga biktima sang sunog. Upod Geruel Banggoy, Aileen Tadraso. 1 Western Visayas. Duha ka persona pilason sang gintiro sang retired army sa Barangay East Baluarte, Molo. Pumosyon nagluntad antes ang pagpangtiro. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Pilason ang magutod nga Sanday Jessie kag Julius sang Barangay East Baluarte, Molo matapos nga gintiro kagabi sang ila kasilingan nga si alias Larry, isa ka retired nga soldado sang Philippine Army. Ginpahayag sang pila ka mga testigo sa lugar nga nagatindog sa dala ng sospek sang mag-abot si Jessie. Nagpanaw gini sa tricycle kag gintapungol si Larry. Nagasunod man ang utod sini nga si Julius kag ginpulihan ang sospek. May komosyon nga nagluntad kag ginbuno nila sang kutsilyo si Larry apang maswerte nga wala na puruhan. Nagbalos naman ang sospek kag ginpangtiro ang duha sang iya armas. Nakita ko ginyara nang kaya ng duwa ka magutod kag ginbuligan pagani namon gan kabot man sa kautod gindalanan sa ospital. Ang isa ginpatkarga sa patrol sa tricycle. Kaya ang siyang problema kay hindi man nato makita ang basiyo sang kuan ng armas nga. Sunod sa punong barangay, may CCTV footage sila nga nakuha antes ang insidente. Apang hindi pa nila ini mapagwa sa publiko. Dugang pa sini may hindi man pag-intindihanay nga natabo antes ang komosyon. Ginaaligar sa pamilya sa mga biktima nga ginapahog sila sang sospek. Sunod sa amay sa mga biktima, sa sugal nagugat ang hindi pag-intindihanay. Si panahor mula sa papakutob si may mga patay, way panahor niya. Kamu nalinan siyang gamo. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga may daan pagid nga hiligutan sa tunga sang sospek kag pamilya sa mga biktima. Before pa lang a year nga daan may mga misunderstanding nga daan sila nga pamilya. Aside sa mag-utod niya do may mga hinablos pa nga mga may mga involvement gyapon nga do hindi sila pagkaintindihan sa suspect niya Nagapabilin sa ospital ang mga biktima matapos makaangkot sa mga pila sa lawas. Samtang ang suspect ang detained sa Molo Police Station. Kagpasakaan sang kaso nga frustrated homicide. Wala na ini naghatag sang pahayag. Wala ma-recover ang armas nga gingamit sang suspect. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung ma-involve pa nga iban nga persona sa pagpangtiro sa mag-utod. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Bapuzo, malapit 7 milyones pesos nga balor sa ginapatihan ilegal nga droga na recover sa rider nga na-aksidente sa Banwa sa Murcia. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginaanto subong sang 29 anyos sa si Carl John Arroyo ang hubag sa ngitiil matapos aksidente nga makabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa isa kasalakyan sa Barangay Salvacion, Murcia sang tinalikdan nga Sabado sa gabi. Suno sa sospek, halin siya sa San Carlos City samtang padulong naman sa Don Salvador Benedicto ang salakyan sang nagluntad ang aksidente. Motor ang tulugan ko. Ano kasi bigla ako motor. Sunod sa kapulisan nga nagresponde sa aksidente, nagduda sila sa gihos ang sospek. Kiti pag-abot to, na siya, unruly na siya, no? Tapos daw panic na ginapangita ang iban, no? That is why nga nakita man gila yon sa atong kapulisan. Na-recover sa kapulisan sa bag sang suspect. Ang suspected Cebu nga may kabugaton nga 1 kilo kag gigabalor sang 6.8 million pesos. Ginako sang suspect nga nagaserbi ini nga runner sang Cebu apang baguhanon pa lang kuno. 5,000 pesos ang sul kuno sa iya sa transaksyon. Nga kuha ko na ito, ginadawa mo ng 7.
O, kabayo mo lang ko. Huwag ko kilala to kung sino to. Bali mo na kuha lang to sa Carlos. Huwag ko bala kung hindi niya dalon. Residente sang Barangay Villamonte sa Bacolod City suspect. Wala naman sang ideyang amay sini sa iya illegal nga aktibidad. Laan ko lang na nakabungko sa abi ko gani gin-detain siya kay wala siya lisensya. Wala na siya obra mo. Magapangatuba ang suspects ng kaso nga paglapas ng Section 11 sa Republic Act 9165 ug possession of dangerous drugs. Samtang desidido naman nga magpasakas ng kaso nga reckless imprudence resulting to damage of property ang driver sang salakyan nga iya nabunggoan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Mga kapuso, importansya kagbulig sang pag-donate sang dugo gintibong blood donors gintagaan sang pagkilala. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ang dugo nga imo ginadonar, kabalo-kabala nga yara sa 3 ka mga tawo ang sarang mga mabuligan. Gani suno sa Philippine Red Cross, makabig nga mga modern-day heroes ang mga blood donor. Sa tuig 2023, halin sa bulan sang Enero tubtub Oktubre, naglabot sa 23,395 blood units ang gindonar sang nanari-sari nga mga LGU, ospital, ahensya sang gobyerno kag pribado nga sektor sa Philippine Red Cross. Sa diin 24% sini o 5,492 units ang naghalin sa mga in-center collection, kag 76% naman ang halin sa mobile blood donations. Voluntary blood donation is a profound act of kindness that saves lives and brings hope to those in need. Gani sa ginhiwat nga 23rd Blood Donors Awarding and Recognition, ang mga institusyon nga nagpanguna sa nanari-sari nga blood donation drives ang ginkilala sang Philippine Red Cross. Ang GMA Regional TV ang isa man sa mga nagabulig sa pagtipon sang dugo para sa Philippine Red Cross. Pinaagi sa inisyatibo sang GMA Network na Kapuso Bloodletting Day. That is because harap ka mo sa likod namon, kaya mo naton. Diba? Whatever that position is, in 1, day 2, day 3, we all owe it to you, our dear partners. Upod kay Hans Tisierto, John Sala, 1 Western Visayas. Samtang mga kapuso, latest update sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy nga wanted sa mga kaso, bantayan sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, detained na subong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy lakip ang 4 ka mga oposini nga akusado ang nagsungka sa militar kag kapulisan sa compound sang Kingdom of Jesus Christ kahapon sang hapon, kapin 2 ka semana matapos ini ang ginsulod sang kapulisan. Alas 9:10 kagabi sa nagabot ang mga ini sa Camp Crame. Antes ini si Kibuloy ang ginatagan sang ultimatum sa PNP. Si Kibuloy ang nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa pila ka section sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. May kaso man ini kaango sa paglapas sa Republic Act 9208 sa Korte sa Pasig City. Suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Kibuloy ang nagpadala sang surrender feelers ang Domingo sang aga. Naghingyo man kuno ini sang presensya sang militar, bangod wala ini sang salig sa kapulisan. Ginpahayag ni PBBM nga wala pa sang request ang Estados Unidos para sa extradition ni Kibuloy. Ginpasalig man sini nga wala sang special treatment sa pastor. Mapuso sa Bacolod City lalaki, ginapatihan, ginhostage ang kaugalingon nga mahimata. Yaring berita nga itong gintutukan. Nagdugay sa isa ka oras ang pagpang-hostage sa isa ka lalaki sa kaugalingon nga mahimata sa Barangay Safenia, Bacolod City sang tinilik din nga Sabado sang hapon. Sunod sa kapulisan, ginsulong sining balay sa nga Iloy bitbit ang kusilyo kang martilyo. Magluwas sa Iloy, yara man sa balay nga utod kag 2 ka mga hinablos. Sa tuman niya kakulba, nagpanagong maini sa kwarto apang nagtuyo pag ginasuspect nga sudlo ng mga ini. Atakiho niya, kag may lang nakasulod sa kwarto, kag naniraman ang ini mga iman ni pamilya man lang. Kung gusto mo guro magwa sa pamilya, guro hindi man makagwa kati ang gate sirado. Sunod sa kapulisan, naakig ang suspect si Alice Ray sang naliswahan kuno siniya sa mainit nga tubig ang iya kabot. Nagapasingit pa ini bago nakalapak sang lansang. Kaning iya pamilya ang iya ginpaukpan.
Sa ulihi, nakatigayon nga makataklad sa pader ang mga nagresponde nga kapulisan kag na kontrol ang suspect sang naampawan na tuman kuno ang paghinulsol sini. Doon nadala lang ko to sa ako na kaakig bla ka ganwa kay ti ginailanat ko to sir mo at that time to. Hindi dapat ani matabo na gid sir. Nagtrabaho ni Santo bilang bartender sa Malaysia kag Singapore apang naguntat sang nagkapandemya. Suno sa kapulisan, desidido ang pamilya mapasakas ang kaso nga grave threat kag alarming scandal. Natukiban nga under probation pa ini sa kaso nga paghupot sang loose firearms. Maribok ang iya probation sa 105 men 1 or illegal possession of firearm. Madagdagan ni sa waran kag i-serve ni siya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos nga estudyante matapos ini nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa kadagatan sakop sa barangay na Sidman, Ahoy, Iloilo, pasado alas 2 Domingo sang hapon. Sakay sa isa ka motorbangka, upod sa iya magulang ang biktima nga si alias Rene nga residente sa nga barangay. Magapangisda kuntani sila pasado alas 3 Domingo sang kaagahon apang nakabunggo ang mga ini sa mas dako nga motorbangka nga may sakay nga 4 ka persona. Nagkulob ang barotos ang biktima kag nadula ini sa malapit 11 ka oras. Sa investigasyon sa Ahoy Police Station, posible na igo sang tarik ang biktima. Nadulaan sang animo, rason nga wala ini makaputwa. Napilasa naman ang magulang sini nga si alias Ralph, 28 anyos, apang yara na sa maayo nga kahimtangan. Sunod sa Coast Guard Iloilo Station, napisar may blinker ang duha ka sakayan. Posible wala ini makitaan sang duha ka kapitan bangod madulom. Sa pulon pa sang kapulisan na magtimbang nga bahin na tuhoy sa posibilidad sa pagpasakas ang kaso sang pamilya sang biktima. Ako nga na nagtabok siguro kasi natulaan siya at mo ko na nigo siya. Hindi na sa kadulumon pag-iriyati mo na nga wala na siguro makita sa pupod yung. Good luck mga Ilonggo kag taga Western Visayas na kip sa nakuha sang bar examination sa Central Philippine University. Unang adlaw sa eksaminasyon, kumustahon sa pagtutok ni Kim Salinas. All out ang suporta sa mabulutuan sa Western Visayas sa Lopez Haina Street, Haro. Samtang ginahulat ang mga bar examinees sa unang adlaw sa bar examination sa buong tuig sa isa sa mga testing centers, ang Central Philippine University. Tanan niya sa isang suporta ang ginpalabot sang bar operations sa University of St. La Salle Bacolod College of Law sa masobra 30 ka mga examinees nga nagkuha sa exam. Transportation, their food needs, and all other needs like preparation, academic reviews. Ginabanta, masobra sa 600 ang nagkuha sa exam kahapon nga nagsentro sa political law, public international law, kag commercial kag taxation laws. Daw nahawasaan ang pila ka mga examinees sa pagtakop sang unang adlaw kag preparahan pa sang maayo ang masunod nga exam sa September 11 kag 15. Nabudlayan man in a way, as a bar taker, syempre first time ko mag-take, mabudlay gina ng bar exam. For me, move on lang dayon, hindi lang takitamag panumdum sang nagligan niya exam. Ang 45 anyos nga stenographer nga si Marnie wala na dulaan sa paglaom sa iyahandom nga mga isa ka abogado sa ikaduha nga tion nga pagkuha sa bar exam. Try naman. Makabulig sa isip katao. Para man sa promotion. Para man sa family. Mensahe naman sang bar operations ng College of Law sa examinees sa masunod nga duha ka adlaw nga eksaminasyon. They will make it. And we hope nga they will persevere para tapuson nila ang 3 days ang bar exam. Okay. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Pila ka service area sa Ileco 1 apektado sa malapnagon nga brownout kagabi bangod sa problema sa linya sang NGCP. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Naka-eksperyensya sa malapit 3 ka oras nga power interruption ang mga konsumidor sang Ileco 1 kagabi. 75% sang service area sang Ileco 1 ang nangin apektado lakip diri ang San Miguel, Oton, Tigbawan, Gimbal, Miagao kag San Joaquin substations. 8:47 PM sang nag-out ang 7 ka substation. Base naman sa report sang National Grid Corporation of the Philippines, inibangod sang nagluntad nga outage sa Santa Barbara, Miagao, San Joaquin 69 kV transmission line sang NGCP alas 9:04 sang gabi tungod sa linya sa Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Sa conductor loop, amo na siyang sa may sinugpuna, no? And then of course due to heavy loading, no, sa kuryente at certain times may mga instances nga ga-loosen up na siya, no, sa kabugaton sa load. Naka-experience ang low voltage, no. So in fact may mga consumer nga nag-send kang reading sang ilang mga metro and then ang voltage recorder nila sa ilang balay. Sa Leon may 110 volts. That's why nag-report man kami sa NGCP, no, nga may under voltage ka nagakatabo. Ang mga senior citizen ngayon nagpabutyag sang pagkadismaya bangod sang perwisyo sang brownout. Kung huyab kami sa gwa, may folding bed kami, tapos gwa kami sa gwa, pangko lang kami. Wala tun kung saan naman masiga eh. Ay, bayo lang kung may sukday, suga ka nga, makasustiner. Flashlight, hindi ba kagabi ang kinmantiner sa apo ko cellphone. Bangod sang patay siga, nagakabala ka naman ang mga konsumidor nga magtaas naman ang ila electric bill. Ang ato naman nga kurente, pa naman saka naman magulpi lang siga kag mapatay naman. 11:15 naman sang gabi sang na fully restored na ang power transmission services. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Papusob danta ang mga kapisnon sa ila pagselebrar sang Pasalamat Festival. Diri gapakita ang pagpasalamat sa buga nga ani kag maayo nga pangabuhi sa bulig ni Santo Tomas de Villanueva ang ila patron. Mas manginmasad ang selebrasyon upod sa John Lucas, Faith De Silva kag Iay Guzman sa atong Puso Fiesta sa Bao Dao Public Plaza sa September 14 alas 9 sang gabi. Sa Banwa naman sa Isabela, Negros Occidental, naghilapit ng panubli, Pista Nicolas 2024 bilang pagkilala sa patron niya si San Nicolas de Tolentino. Ipakita man ang paghatang importansya sa rolyo ng simbahan sa aton komunidad. Samtang September 10, mas mangin memorable ang selebrasyon kaupod sa ni Radson Flores, Prince Carlos Anthony Rosaldo kag Son Visagas sa aton Kapuso Fiesta. See you sa Municipal Gazebo sa Isabela, Negros Occidental alas 8 sang gabi. This is your Sparkle artist, Radson Flores. Kita-kits tayo sa Kapuso Fiesta sa Pista Nicolas. We aim to celebrate and preserve our religious and cultural heritage. Nagapadayon nga magapakilala sang kinaiya nga pagtuo kag kultura, ilabi na sa pagsuporta man sa simbahan sang Katoliko. Aribalantayan mga puso duha ka low pressure area kun LPA yung monitor subong sa sulod kag pati man sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA yara sa sulod sang PAR uli na sipatan sa kalayon nga 1,015 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Samtang sagwa naman sang PAR yara sa 2,470 kilometers sa silangan nga bahin sang Eastern Visayas. Sunod sa Magasa, wala pa gihapon ginadulang tsansa nga mangin bagyo ang duha ka LPA sa mga masunod nga adlaw. Manubong tsansa sini nga magtupa sa duta apang ginalauman nga pabaskugon sining habagat nga magapaulan sa pila ka bahin sa Pilipinas subong nga semana. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. May tsansa man sa ulan sa iban pang lugar sa Pilipinas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mapuso ng madinalago naman ang pagbukas ng NCAA Siglo 1 nga ginsugdan sa exciting reunion sa men's basketball teams. Sa Game 1, gintumba sa Season 99 defending champions nga San Bede Red Lions ang Season 100 host, school nga LPU Pirates sa score nga 79-63. Nagdaog naman ang Binil Blazers kontra sa Mapua Cardinals sa Game 2 sa score nga 78-65. Win number 1 naman para sa San Sebastian Stags
versus Letran Knights sa score ng 91-84. Overtime victory naman para sa EAC Generals nga nagdaog kontra sa Arellano Chiefs sa score ng 87-80. Sa buong NCAA Season 100, nagapati si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon nga liwat. Magapangibabaw ang katutom kagkabakod sa aton student athletes. The resilience and perseverance are marks of the true spirit that shape the human being. The pillars of strength that define NCAA, the first athletic league of our country, established in 1924. Mga kapuso, posible magtambong sa Quad Committee hearing sang House of Representatives si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Iniya ang kaangos sa tinutuyo nga tinluan ang iyang ngalan kaangos sa akusasyon nga isa ka ini ka drug protector kag maghatag sang kasanagan sa pahayag ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang 2016 nga most shabulized ang Iloilo City. Matandaan nga sa Quad Committee hearing sang Kamara sang Agosto 28, ginsuwestiyon ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano nga imbitaron man si Mabilog. Suno sa source nga napakigangutan sa GMA News team, wala pa sang formal nga imbitasyon nga ginpadala kay Mabilog apang posible sa gihapon ini makatambong sa hearing sa palaabuton nga Huwebes, Oktubre 12. Ang pagtambong sa Quad Committee hearing ni Mabilog ang unang ginduso ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda. Apang wala pa ini isang ginpagwa nga pahayag kaango sa among nga impormasyon. Suno sa source nga napakigangutan sa news team, wala pa sang formal nga imbitasyon nga ginpadala kay Mabilog apang posible sa gihapon ini makatambong sa hearing sa palaabuton nga Huwebes, September 12. Mga puso, good news sa publiko. Ilabi na gid sa aton mga puso nga motorista. Makaligad ang saka sa presyo sa nagligad nga semana. Magabuhi naman subong nga semana ang presyo sang gato. Base sa datos sa ginpagwa sa mga oil company, ang presyo ng gasolina ang maganubo sang piso kag 55 sentimos kada litro. Ang presyo ng diesel ang magabuhin sang piso kag 30 sentimos kada litro. Ang kerosene ang maganubo naman sang piso kag 40 sentimos kada litro. Wasa agay patuman ang adjustment sa presyo sang gato. Mga kapuso, ginabanta 8 ka gramos ang suspected shabu nakitaan sa isa ka street sweeper sa Halandoni Street, Barangay Our Lady of Fatima Haro, Iloilo City. Samtang 1.8 million pesos nga balor sang suspected shabu kumpiskado sa Barangay San Isidro Haro. Si Kim Salinas nakatuto. Isa ka adlaw matapos ang pagkadakop sa 5 ka persona sa bypass operation sang Huwebes sa Barangay Our Lady of Fatima Haro. 3 naman ka sachet sang suspected shabu ang nakita sa among barangay Sabado sang aga. Suno sa punong barangay, nakibot ang street sweeper sang nakitaan ang ginapatihan. Illegal nga droga nga nagabalor sa ginabanta, 54,000 pesos. Nakulbaan siya, 5 pakatuan nakatanod na. Pagkato sa tanod, gindala sa tanod, 2 sila nakadala sa balay. Tapos yung tawagan ko pulis. Bangod sini, masugton pagid sang barangay ang monitoring sa illegal nga aktibidad sa ila lugar. Lakip na diri ang mga tinao sang isa ka commercial establishment sa Halandoni Street. Magluwas sini, ginaplano man sang barangay ang pagbutang sang dugang nga CCTV camera sa lugar. Sa karon, ginalantaw sang kapulisan nga ang nakitaan nga suspected shabu ang nawigit lang sang nagatransaksyon sa illegal drug trade. Gindula man sa kapulisan nga nabili ng droga sa ginkasa nga bypass operation sang ICDEU Huwebes ang gabi. Gin-turnover na ang suspected shabu sa Iloilo City Forensic Unit para sa laboratory examination. Samtang arestado naman sa drug buy-bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa isa ka barbershop sa Barangay San Isidro Haro, Biyernes ang gabi. Sanday alias Boss, 41 anyos, residente sa Barangay Halandoni Street Haro, kag alias Ace, 41 anyos, kag residente sa Barangay San Isidro Haro. Masobra 1.8 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa mga subject nga may kabugaton nga 265 grams. Sunod sa kapulisan, si alias Boss nga ilaman may target ang naga-deliver sang illegal nga droga sa mga parokyano sa syudad kag bisan pa sa ibang nga lugar. Gintuad sa mga sospek nga sa Iloilo City ang source ang ila droga. Pureso na karon ang duwa sa Iloilo City Police Station 1 kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si alias Boss, ang modus niya is delivery
kung mag-order ka sa iya. So hindi lang sa Iloilo City, may information kita nga even outside the Iloilo City, i-deliver siya. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Katawang kumpirmado nga napatay sa magsigabong ang isa ka fuel tanker truck matapos ina nakabunggo sa isa pagid kasalakyan sa Nigeria. Ang aksidente ang nagluntad sa North Central Niger State sang ang fuel truck ang nakabunggo sa truck nga nagakarga sa mga tawo kag mga baka. Pila pagid kasalakyan ang nadalahig sa aksidente. 7 katawo ang nasamaran sa pagpanglutang nga nagluntad sa London City sa Kentucky, USA. Ang insidente ang nagluntad sa Interstate 75 sa Laurel County, kag ang sospek ang ginatudlo nga sakay sang isa ka salakyan. Wala man sang gin-report nga napatay sa insidente. Ginpanugyan naman sang otoridad sa mga pumuluyo nga magpanirado sang ila mga balay samtang ginapatigayon ng manhunt operation batok sa gunman. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subok man sa aton mga kapuso abroad, madamo kinyo salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kaghibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.